Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay medyo tahimik dito sa kanilang mga ginagawang off-season movements. Pero asahan natin na magiging yan ay matunog pa rin. Iniintay lang nilang matapos itong finals para talagang sabihin natin gumawa ng mga eksplosibo na mga movements na ikagugulat ng mga koponan. At ang isa doon sa tinitignan daw ngayon ay yung nilulutong trade nitong Converge Fiber XLs at nitong Magnolia Chicken Templados. Sa ngayon kasi ang balita itong si Troy Rosario malamang dito sa Barangay Ginebra lumipat. Baka daw intayin lang matapos yung finals at doon na pipirma itong si Troy Rosario sa Gene Kings. Itong Magnolia, syempre, ang umaasa sila na dito si Rosario lilipat sa Magnolia. Pero kung hindi nila makuha si Troy, ay meron ng backup plan na nakahanda dito. Ang gagawin ng Magnolia, papasok sila dito sa isang trade sa Converge Fiber XLs para makuha ang 6-7 na si Gio Ambohot. Ang i-offer na kapalit ng Magnolia ay itong si Calvin Abueva o kaya ay itong si Rom De La Rosa. Sa panig ng Converge, okay lang sa kanila na hindi big man yung maging kapalit ni Ambohot dahil ang dami na nilang mga center power forward ngayon. Tandaan natin si Justin Baltasar. Maglalaro na yun sa Commissioner's Cup at ito sa darating na Disyembre ay si Ben Phillips maglalaro na rin. Nandiyan pa yung kanilang mga dinraft na si Ronan Santos at itong si Jason Credo at next year o sa next season ng PBA itong si Pau Havillonar ay maglalaro na rin sa Converge. Nandiyan pa itong si Kit Saldivar, hindi na nga nabibigyan ng playing time at itong si Patrick Vandenberg. So maraming big men ang Converge kaya hindi na nakapagtataka na willing sila na ibigay itong si Ambohot. At hindi naman sekreto na si Governor Delta Pineda, si Calvin Abueva talaga ang gustong makuha noon pa. Kaya hindi na tayo magtataka kung talagang mapunta dyan itong si Abueva at ang ipapalit nila ay si Ambohot. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados naman, kung sakaling matrade dito si Abueva, okay lang yan sa kanila. Dahil nandiyan naman itong si Rom Delar, itong si Aris Junicio na pwedeng maging full-time nasa small forward. Plus, meron pa silang additional scorer, itong si Jerome Lastimosa na maglalaro for the first time pagkatapos maka-fully recover sa kanyang ACL injury. Kaya sa tingin ko magiging okay itong trade na to. Si Gio Ambohot ay isang first round draft pick at hindi masyadong nabibigyan ng minuto dito sa Converge dahil nandyan si Justin Arana. Pero dito sa Magnolia sa tingin ko may chance ito na ipakita kung anong kaya niyang gawin. Magiging backup siya dito ni Xavier Lucero dito sa power forward position. Dahil stretch 4 itong si Ambohot, pwede ito na ipagsabay dito kay Ian Sanggalang kapag pumoste si Ian dito sa loob o kaya itong si Ricardo Ratcliffe yung import nila, kick out na lang sa labas dito kay Gio Ambohot para maka-score ng mga 3-point shot. At sa tingin ko yan ang magiging magandang sabihin na nating strategy na pwedeng gawin nitong si Coach Chito Victolero. Alam natin na may pressure na dito sa Magnolia na manalo dahil ilang taon nang hindi nagkakampiyon ito at marami na nga nananawagan na mag-resign o palitan na itong si Coach Victolero. Pero sa ngayon, kung makukuha nila ito si Gio Ambohot, magiging malaking tulong yan para dito sa kanilang tsansa na manalo dito sa Commissioner's Cup. Malaking bagay din yung nandyan. Itong si Ricardo Ratcliffe dahil familiar siya dito sa sistema na pinapatakbo nitong si Coach Victolero. Kaya yan ang aabangan natin ngayon. Kung sakasakali nagawa ng paraan ito ng Magnolia Chicken Templados at sila ay manalo, magiging confidence booster yan para dito sa kanila. At pwede rin nating masabi, ganyan din ang magiging sitwasyon dito sa iba pang mga players ng Magnolia Chicken Templados. Kaya sa tingin ko, magiging malaking bagay talaga kung makuha nila ito si Ambohot. At pati na dito sa Converge, hindi naman sila malulugi.